Ngayong araw ite-testing natin itong 150 Tuscany ng SYM. Ito yung bagong retro style na scooter ng SYM na bagong labas lang din. Kasabayan ito ng Husky ADB 150. So ngayon ite-test ride natin to. At sa nakikita nyo ngayon mga bossing saktong-sakto para sa akin to. Ang height ko po is 5'5", at para sa akin na hindi naman masyadong katangkaran swak tayo rito. Yun nga lang, ayun, nakita niyo po ba? Muntik po akong sumemplang kasi tinetesting ko, akala ko may ABS. So tingnan niyo maigi paano ko na counter yung pagsemplang. Pang, nakita niyo pa ako, tinukod ko dyan 2 beses. Kasi kung hindi ko pala naitukod dyan, dudulas po ang unahang gulong nito. At tuluyan na nga magiging repo ang motor na ito, hindi, joke lang. Kasi ang akala ko po kasi may ABS, yun pala wala. So napapreno kasi ako dito sa harapan. Ang nasa isip ko kasi niyan yung Tuscany sa ibang bansa na may ABS na. So nung tiningnan ko, chinek ko yung preno nito, wala po pala siyang ABS. So yan ang ating video ngayon at kabuuan. Bibigyan ko kayo ng first impression ride dito sa Tuscany 150 ng SYM. Kung naghahanap ka ng retro styling na scooter, well, dapat mo itong i-consider. Boss Motovlog. Syempre, bago natin i-test ride, tingnan muna natin ang detalye ng motorsiklong ito. Para sa kaalaman nyo mga bossing, ang salitang Tuscany, nagsimula po yan sa Italia. Andyan yung mga gawa ni Burucelli, andyan sa Italia mga bossing. Kumbaga yung mga artist ng Italy, diyan po kinukuha yung disenyo ng mga classic scooter kagaya ng Vespa. Diyan pinangalan yung Primavera. Yan yung mga lugar ng Italia na kung saan yung lugar na yan punong-puno ng art gallery ng mga datihang mga magagaling magpinta, mag-drawing, mag-sculptura, sculpture. Andyan po yan. So itong SYM Tuscany na ipinangalan nga dito, nire-replicate nito yung pagiging classic o yung pagiging artistic ng isang bagay. Kumbaga parang timeless yan. So kung titingnan ngayon natin yung disenyo na itong SYM Tuscany na ito, hindi talaga nalalayo sa linyahan ng mga Vespa, Lambretta, at yung mga kakontemporary pa, lalo na ngayong panahon na to, meron na naglabasan. Dito sa atin sa Pilipinas, meron tayong Yamaha Patio. Sa Honda kasi meron Genio, kaso hindi siya masyadong classic ang disenyo More on futuristic po kasi ang pormahan nun. So hinihintay natin yung dumating yung Honda Giorno. Ayan. So tara, busisiin natin. Alamin natin kung ano ang meron sa motor na to. Kaya bang tapatan yung mga classic scooter ngayon na naglalabasan sa atin sa Pilipinas. At syempre yung pinaka number 1 competitor na ito, yung Vespa. Meron pa yan, Lambretta, marami pa, Royal Alloy. Syempre mga motor na yan, mga high-end yan, mamahalin yung mga motor na yan. Sila yung mga nauna pagdating sa mga classic scooter. Etong ino-offer naman ng Tuscany tipong hindi masyadong mahal ang presyo. LED na ang mga ilaw nito, maging ang kanyang mga daytime running light. Keyless na po ang entry nito at naka-digital na po ang kanyang meter panel. Tumutunog ang kanyang mga blinker pag nagsisignal po kayo at wala ka nang makikitang bumbilya dito. 5.7 liters na gasolina ang pwede mong ikarga dito. At ang lagayan ng gasolina ay nandito sa harapan ng dibdib ng inyong motor. At ang tangke naman ay nakalokasyon sa ibaba sa matte floorboard nyo. Maganda ang center of gravity pag ganitong posisyon ng inyong tangke. Para ipakita ang pagiging premium ng motorsiklo, kung saan-saan ay makikita mo ang logo ng SYM at Tuscany. Very premium at pinapakita na talagang elegante at kayang sumabay sa mga nauna ng brands na meron dito sa atin sa Pilipinas. Para lang siyang isang typical na scooter, pero syempre full packs ito ng mga specs and features na hindi naman siya ganong kataas ang presyuhan sa merkado. Biruin mo kung bibili ka ng mga Vespa o Lambretta na nagkakalaga ng halos kalahating ₱1,000,000 para lang makuha mo yung tindig na hinahanap mo sa isang motor. Well, itong Tuscany isa sa mga napakagandang offer ng SYM. Pasok sa banga, sa bulsa ng masang Pinoy itong Tuscany nito. Nagkakahalaga ng 126,900 lang po ito.
at pwede kayong magpa-reserve nito. Syempre, magdadagdagan lang ng 3,000 yan sa mga kasa kasama ang inyong insurance at paparehistro ng motor. Naka-disc brake na po yan sa likod at sa harapan naka-disc brake din po yan. Yun nga lang, hindi pa siya equipped ng ABS. 150cc ang makina, fuel injected, 2 valves, air-cooled ang kanyang cooling system. Mababa lang din ang maintenance cost at hindi mo kailangan dito magpalit ng coolant. Bilugan ng mga side mirrors, pasok sa pagiging classic na tindig ng motor na to. Sa kanyang mga buttons, very basic, high and low beam busina, left and right signal light sa kaliwa, at sa kanan naman wala kang makikita dyan kundi ang inyong ignition. Meron din yung kickstarter mga bossing kung gusto mong mamadyak. Napakaganda ng upholstery ng kanyang upuan at sa grab bar tubular po, napakaganda oh. Chrome design po ang forma nito, napakasimple. Meron siyang identical pillion step na sa mga classic modern mo lang makikita. Naka dual shock absorber po yan sa likuran at maganda ang bounce niyan kahit may angkas pa kayo. Meron ding side stand switch na pagka naka side stand po kayo, hindi aandar ang makina nyo. Magandang safety features yan. So tara, i-test ride na natin ang motor at bigyan ko kayo ng first impression dito sa Tuscany 150 ng SYM. Ang lambot ng ano, ng axle. Ang lambot ng throttle, mga boss, ang lambot. Parang wala akong hawak na throttle, parang wala akong pinipiga. Ay, 150cc pala tong Tuscany na to. Kaya pala ganito yung hatak. Iba rin. Ayun, wala siyang ABS, kaya muntik na maging revo. At first impression ride mga bossing, napakagaang ng kanyang throttle. Halos parang wala kang pinipiga. Pwede ito sa mga oldies but goodies. Syempre, pwede lalo na sa mga kabataan ngayon, yung mahilig sa mga classic scooter. Hindi na tayo mapahiya tayo konti ah. Okay, ikot-ikot lang. Ito pala yung preno niyan sa likod, sa may bandang kaliwa. Maganda rin ang kanyang acceleration. Ramdam ko yung 150cc na makina. 2 valves lang, kaya naman hindi ka rin ma-overwhelm sa power neto. Tamang tama din to sa mga newbie rider na naggustong magsimulang mag-scooter at simula ng journey ng pagiging isang tunay na rider. Syempre bago ako sumampa sa mga di-cambio, di-clutch. Maganda siya. Maganda yung acceleration power na ito from 0 to 60 tingin ko. 150cc eh. Dito na kaya. Ganda siya. Maganda din ang handling, upright position. Napaka gamit na gamit ng ganitong klaseng scooter kasi dahil sa gulay board na meron siya. Whoop. Okay, tapos pag mag side stand, meron din, may side stand switch din. Kusang mamamatay yung makina pagka sinide stand mo. Okay, center stand, napakadali.